Yo guys! Today is Thursday again. Eksaktong 2 weeks na lang bago kami umuwi. Pupunta lang kami sa op shop. Ayan si Mrs. Kung nakikita niyo si Mrs., pupunta yan doon. Yan ang op shop nga pala guys. Op shop. Diyan dinodonate ng mga taga dito yung mga bagay na hindi na nila ginagamit. Kumbaga sa Pilipinas, yan ay ukay. Yung mga dinodonate dyan ay binibenta as ukay. Tapos, idinodonate nila sa community. Walang sahod yung mga nagtatrabaho dyan. And idinodonate nila yung mga kinikita dyan sa community para dito sa mga community project. Ayun ang pagkakaalam ko dyan. So yung op shop na pinuntahan ni Mrs. ay yung mga kinikita niya na maiginabang yan yung mga tao sa Kaikoura. Pero may isa pang op shop dito na pwede ka rin mag-donate ng mga gamit at yung mga kinikita naman nun ay mapupunta para sa mga hayop dito sa New Zealand at pag-aalaga ng mga hayop dito. So dalawa yung klase ng op shop dito sa Kaikoura and yun nga, yung isa ay makikinabang ay mga tao at yung isa ay makikinabang ay mga hayop. Astig, no? So, yung mga bagay dyan, marami. May mga damit, may mga lamesa. Meron nga ako nakitang mountain bike eh. May mga kung ano-ano pang mga gadgets, mga bala ng PlayStation, meron din. Dinodonate lang. Hindi nila binibili yan. No? Dinodonate lang yan ng mga tao and binebenta nila para makinabang din yung mga tao dito sa New Zealand at yung mga hayop dito sa New Zealand. So, ganyan dito sa New Zealand. Ang pinagkaiba sa Pilipinas, ang ukay, di ba? Binibili, tapos ginagawang negosyo. Dito hindi, donation lang and babalik din sa tao yung mga kinikita niyan. So, next naman natin ay pupunta kami sa pharmacy. Papakita ko rin sa inyo yung pharmacy sa labas. Ayun, babalikan lang natin yung pharmacy kasi mayroong hindi nabayaran ng gamot si Ron eh. So, kami magbabayad para maihabol lang and para makita nyo rin yung pharmacy. Ayan din yung mga isa sa mga mamimiss namin dito, yung pharmacy ng New Zealand. Kasi kakaiba yung pharmacy dito guys eh. So, samahan nyo kami. Tara. So guys, ito, pupunta tayo sa pharmacy. At babayaran natin yung gamot ni Ron, $20. Ang pinagkaiba nga pala ng pharmacy dito guys, kung hindi ko pa na-explain dun sa mga nakaraan nating vlog, kakaiba yung pharmacy dito kasi hindi ka talaga pwedeng bumili ng kahit anong gamot nang walang reseta. At yung reseta dito hindi binibigay sa pasyente guys. Yung reseta dito, halimbawa nagpa-check up ka, yung reseta ay direktang binibigay sa botika. Ini-email na lang ng doktor yon, tapos kukunin ng pasyente kung ano yung in-email ng doktor sa kanila. So hindi ka pwedeng magsabi na ganito po yung inano sa akin, nireseta sa akin. Hindi ka pwedeng mag-self-medicate at hindi ka pwedeng mandaya kasi hindi mo pwedeng ulitin yung reseta kasi galing lang sa doktor yon. Kung ilang piraso, kung hanggang gaano katagal yung nireseta sa'yo, ganun lang yung ibibigay sa'yo. So kung may tanong ka man at hindi ka pinagbigyan ng butika, ang tatanungin mo dito is yung doktor, hindi yung butika. So ganun ka higpit sila dito sa gamot. So, papasulyap natin sa inyo yung butika dito. Tara. So yan guys, yung pharmacy. Tara, pasok tayo. Yan, may mga tinda rin ditong, bukod sa mga gamot, may mga tinda ring laruan. And dyan ka magbabayad. Yan, may mga laruan din ng pambata. May mga kung ano-ano din. Mga gamit pambabae, uyod, pabango, lotion. Yan. Bukod sa mga gamot. So yan ang butika sa Kaikoura. Maliit lang siya guys. Pero gaya nga na sinabi ko, iba yung proseso nila dito ng pagbibigay ng gamot. Sobrang lamig dito ngayon guys, kaya ako yung nakabonet. Pero yan, sumisinag na naman yung araw. Kanina wala yan eh. Hintayin lang natin si Mrs. na makapagbayad ng gamot. Ayan na si Mrs. Okay na? Paid. Paid na? Ayan yung resibo guys. Ganyan lang yung bibigay sa inyo pagkatapos yung magbayad. Pero yung reseta, nasa kanila na yon. Kahit kailan hindi mo yung maawakan. Pero maganda dito guys, yung mga gamot nila, pag binigyan ka halimbawa na gamot na nasa box, doon nakasulat kung ilan, kung sino nagreseta sa'yo na doktor. Kaya walang problema pagdating sa airport kasi nandun na lahat ng details. So ngayon guys, tapos na kami dito sa botika. Pupunta naman kami dito sa tropa ng asawa ko. Ang dami kong tropa dito. Is congeniality to dito sa New Zealand eh. Di ba yung sa kabila, dyan sa ice cream ang tropa ng misis ko eh, mga Indian. Dito naman, may mga tropa yung Koreano. Annyeonghaseyo. Dito kami unang-una dito sa Kaikoura. Dito kami unang-unang nakatikim ng frap and chocolate. Coffee or hot chocolate. Yan. Basta dyan kami unang-unang pumunta sa parang maliit na coffee shop. Babalikan namin ngayon kasi mamimiss talaga namin yan. Ang bait na may-ari niyan guys. Oo.
Sobrang bait ng mag-asawa na Koreano. Yan, papakita namin sa inyo ulit. Alam ko kung nanonood kayo ng mga vlog namin na nakaraan, lalo na yung unang-una namin dito sa New Zealand, makikita nyo yan. O nakita nyo na yan. Pero gaya nga ng concept natin sa ating vlog ay babalikan natin yung mga bagay na mamimiss natin dito. Dahil pauwi na tayo ng Pinas. Hanap lang tayo ng parking, guys. Nag-bonnet pa naman ako, tapos biglang uminit. Wrong outfit again. Puffer pa more. Nakapajama lang kasi ako, guys. Tapos nag-puffer ako. Tara, punta na tayong Chewies. Ayan, tara, pasok tayo. Ayan. With Chichi, I purchased. So to buy something. Okay. Yeah, you prepare to pay. Okay. Yeah. Okay guys, so naka-order na sa Mrs. Tayo magre-relax lang dito. Ay, yung cashier na babae, yan nga pala yung may-ari dyan. And yung asawa niya ay namimili daw si tropang Andrew. So yung mag-asawa na yan ay napakabait guys. Dito kami ng unang-una. Kung natatandaan mo, Beb, na dito kami unang-unang nag-explore. Ito ang unang itong in-explore namin na unang-unang cafe dito sa New Zealand. Dito sa Kaikoura. Sa buong New Zealand. Ang dami namin na cafe dito sa New Zealand. Pero ito ang unang-una. Pabalik-balik kami dito. Mabait ang mga may-ari and masarap. Masarap yung nila, hot chocolate and yung mga frap nila. Masarap din yung mga sandwiches nila. Kasi dito sa New Zealand guys, hindi masyadong uso ang Starbucks. Ang Starbucks dito nakita ko lang kung hindi sa airport, sa mall. Pero sa mga town kasi, mas tinatangkilik nila yung mga local na cafe katulad nito. And hindi nagkakalayo ng presyo. Hello. Thank you. So ito na guys. Tingin niya guys, di ba social? Heart. And sa akin, bulaklak. Flower. Wow! Thank you. Can we take a photo? For remembrance, we'll be going home next week. Come on, join us. Thank you, Anne. Thank you. Yun guys, so nag-picture kami kasama si Anne, may-ari ng cafe na to. Wala kasing asawa niya si Andrew sayang. Pero sana, hopefully, makakita namin ulit siya bago umuwi. Tara, kape tayo guys. Uy, ang sarap, babe. Ito. Bukod sa kape guys, ito nga pala, in order ni Mrs. Orange muffin. Bestseller daw yan ni Anne. Kaya yan ang in-order ni Mrs. Diba? Sarap. Pero guys, sayang di ko nakunan, no? Bumalik dito yung may-ari and tinanong niya kung uuwi na ba daw kami ng Pilipinas. Sabi namin, oo. Di daw niya kasi naintindihan kanina. So, bilang present nila, ito binigyan niya kami ng croissant. Libre yan. Libre yan galing sa may-ari, guys. So, parang present niya bago kami umuwi. Nice. Diba? Ang bait dito ng mga tao, guys. We love Chewies forever. Chewies, number one. They're really good friends talaga. So, guys, croissant. Ano masasabi mo sa Chewies, Ped? Oh, I love Chewies. They're my friends. Kung ito ay salamin at Chewies ang pangalan, ano masasabi mo? Number 1. I love Chewies. Totoo. Kasi mabait silang tao. Asawa. Alam niyo ba guys, maliit lang itong Chewies pero ang daming kumakain dito araw-araw. Bukod sa masarap kasi yung mga tinda nila, napakabait na may-ari. Mga Korean yan guys. Thank you, Anne and Andrew.
Thank you, Anna and Andrew. Naalala ko tuloy, no? One time nag-walk ako, tapos nag-park ako dun sa other side. Tapos sabi niya, naliga. Sabi ko, bakit? Ipagpatikim ako sa'yo. Ang aga-aga. So, pinatikim niya sa akin yung parang bago nilang bar. Lemon zest bar. Kasi bago daw yun. Ano yun libre. Dahil nahiya naman ako, umorder na ako ng kape. So, nag-chika kami ng konti. Hanggang sa may dumating na mga customers. Miss Congeniality kasi yan dito si Mrs. Alam niyo ba, napakadaming kakilala dyan ni Mrs. Ang dami kasing chinichika niyan. Ako kasi Iba-ibang lahi, no? tahimik lang ako. Pag kinausap lang ako, doon lang ako magsasalita. Hindi kasi ako yung pala Pero pagka-close ko na yun, nakikipagkwentuhan ako. Pero medyo nahihiya pa ako pagka hindi ko masyadong ka-close. Pero nakikipagkwentuhan ako. Pero ito si Mrs. kasi, lahat kinakausap. Parang tatakbong mayor. Tapos pag may mga dito, katulad ng sinama siya ni Ermat dito sa council, parang parang show Event ng Lions Club. Parang event nga yung pwede kayong uminom, magsayaw. Aba, siya lang ang kaisa-isang Asian na nagsasayaw doon. Hindi nahiya. Matigas talaga. Ano siya ko rin? Girls just wanna fun. Ganun pa ako sa mga puti. Tinuturo-turo pa yung mga kiwi dito. Alam mo yung mga kiwi yung dayo eh. Parang yung mga kiwi pa yung kailangan mag-adjust sa kanya eh. Tapos hindi ko na malaya, nandun na pala ako sa gitna. Hindi yun uminom ng alak ha. Kumain lang yan. So yun guys, pauwi na tayo, no? And kita nyo naman kung gaano kabait yung may-ari ng Chewy's. Mababait naman tao dito guys. Binabati kayo. May mga taong mahiyain pero pagka in-approach mo, kakausapin ka naman. Ibang-iba talaga sa Pilipinas, ano? Sa Pilipinas medyo delikado pag nakipag-usap ka sa mga hindi mo kakilala. Pero dito, kahit mga hindi mo kakilala, babatiin ka ng good morning, babatiin ka ng good afternoon. Hindi ka mangangamba. Oo, pwede kang magtanong sa kahit sino kasi hindi ka lolokohin. Honest yung mga tao dito, and although hindi naman siguro lahat, wala namang perfectong bansa. Pero dito sa Kaikoura, napakabait ng tao guys. Napakabait ng mga tao. Mahal lang here. They're expensive. Kung ikukumpara mo yung mga presyo dito ng mga bilihin gaya ng pagkain, mga damit, napakamahal. Pero kung sa gamot, mas mura. Sa mga gamot namin pero yung mga cost of living dito gaya ng upa, gaya ng pagkain, gaya ng mga damit, medyo mahal siya kumpara sa Pilipinas. Sulit naman guys. Sulit naman talaga. Kung magre-retiro, ito talaga ang gusto kong bansa. Kung magre-retiro, sana ibigay ng pagkakataon. Kung gusto niyo magretiro, ito nga pala, masasuggest ko tong New Zealand kung makakapunta kayo dito. Kasi ang New Zealand ay maganda ang mga programa sa mga magre-retirong matatanda. May mga makukuha ang benefit and maganda ang healthcare kahit papaano kumpara sa Pilipinas. Alam niyo ba, ang chemotherapy dito ay libre. So imagine mo kung sa Pilipinas, yung mga kababayan natin may cancer, milyon-milyon na nagagastos dahil sa chemotherapy. Pero dito, libre ang chemo. And may mga gamot din na libre. Hindi lahat ng gamot ay libre pero karamihan ay libre kung ikaw ay residente o citizen dito sa New Zealand. Sa case namin ni Mrs. dahil kami visitor lang, walang libreng gamot. Pero kung ikukumpara namin yung presyo ng gamot namin sa Pilipinas dito, mas mura dito. Oh my God, ay nako. Sobrang mas mura. Sobrang tipid. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, which is Bogus Life Lately. Wala na nga pala yung Facebook page natin guys. Pero, nag-vlog pa rin tayo sa YouTube. YouTube na lang. And meron nga pala akong photography page. Doon ko ina-upload yung mga magagandang kuha namin sa camera ko. Boga Photography, follow nyo rin. So, Bogus Life Lately sa YouTube and Boga Photography sa Facebook page. So, sana supportahan nyo guys. And next week, Thursday, every Thursday kasi kami nag-vlog dito. So, next week, Thursday ay ang huli naming week dito sa New Zealand. So, samahan nyo kami, balikan yung mga ilang na hindi pa natin nababalikan dito. Mag-enjoy lang tayo, susulitin natin yung panahon na habang nandito pa tayo. Nakakaiyak guys, ayaw talaga namin umuwi pero wala tayong magagawa. Ayaw nilang pag-usapan yung mga uwi. Ganun talaga. Pwede naman kami bumalik anytime basta may oras at pera, syempre. Hindi mo papabayaan yung trabaho. So hopefully, makabalik tayo ulit. Pero anytime naman pwede tayong makabalik kaya walang problema pa rin. Ipon-ipon lang ulit. Kung ano yung bigay ni Lord, di ba? Doon tayo. So yun lang guys. Peace out. This is Bogus Life Lately. Kasama si Mrs. Peace out. Bahit mo kasi mag-drive. So yun lang guys. Sumampas tayo.
Paalam na guys. Bye-bye na guys. Lumalampas na tayo. This is Bogus Life Lately. Kasama ko si Mrs. Bye-bye.